Habang binabagtas ko ang kalsadang ito, naalala ko ang talata sa Roma chapter 6 verse 16. Itinuturo nito na kung sinusunod natin ang isang bisyo, nagiging alipin tayo nito. Marami na tayong tinuturoan na gustong-gusto ng huminto pero parang may tanikala. At itinuturo natin sa kanila na si Jehovah ay isang Diyos na gustong maging malaya tayo, hindi lang sa katawan kundi pati sa ating kaisipan. Ang pag-ibig kay Jehovah ang susi para mapatid ang tanikalang iyon. Tingnan nyo ang lakas na naibibigay ng malinis na baga sa pagbibisikleta. Matagal hinihingal yan. Kaya pinaalala natin sa mga tao na ang buhay ay regalo. Sa Mateo 22 verse 37, sinasabi ni Jesus na dapat nating ibigin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Tinuturo natin na ang pag-iwas sa maruming bisyo ay hindi lang tungkol sa kalusugan, kundi isang paraan din ng pagsamba at pagpapasalamat sa ating nilalang. Bilang mga nangangaral, mahalaga sa atin ang kapwa. Kaya kapag naninigarilyo ang isa, hindi lang siya ang apektado. Ang usok ay nakakapinsala sa mga bata at pamilya, sa mga nakapaligid sa atin. Itinuturo natin ang Mateo chapter 22 verse 39. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang paghinto sa bisyo ay isang dakilang gawa ng pag-ibig sa mga tao sa paligid natin. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at naghahanap ng lakas para magbago, tandaan mo ang Pilipos 4 verse 13. Ibibigay ni Jehovah ang lakas na kailangan mo. Huwag mawawala ng pag-asa. At bisitahin ang aming website na gw.org para sa higit pang payo mula sa Biblia. Salamat sa pagsama. Ingat sa biyahe.